Rule ng ibada is in general form. Ang general form nito, lalabas dito yung apat. In terms of time, in terms of place, in terms of quantity, pati in terms of description. So, kung pupunta tayo din sa apat na rule na to, ibaba natin yung rule ng general form. Ang pinaka-original form ng ibada in terms of time ay dapat meron kang dalil. At sa description, ganun din. Bago ka mag-describe ng isang ibada na ganito yung form niya, ay dapat meron kang dalil. Kabilang dito sa issue, halimbawa, yung issue ng example ng dakwa ng 3 days, ng tablig. So, ang description ng dakwa ng tablig, mag-specify sila ng 3 days na dakwa, ng 40 days. Kung tutuusin, yung general form ng dakwa is fardo kifaya. Listen, anytime pwede ka magdakwa. Kapag kakailanganin ka, kapag sa ganito, ganyan. Ngayon, ang pinaka-original form ng dakwa, alal itlak, in general form siya. Hindi ka pwede mag-specify ng, okay, ang dakwa natin obligado 3 days. 40 days. Kasi bakit? Kapag ni-record nila yung dakwa ng 3 days, 40 days na yan, ay parang nag-add sila ng context sa ibada in terms of time. Okay, gawin mo natin 3 days. Pag sinabi natin dito na gumawa sila ng isang format, ng isang uri ng ibada, ng la dalila, walang dalil yon. Saan ba yung walang dalil dito? Yung dakwa o yung 3 days? Yung 3 days. Pero yung general form ng dakwa, meron siya. Yun yung reason sometimes kapag kino-correct, halimbawa natin sila na hindi ka pwede magdakwa ng 3 days na inoobliga mo sa isang tao. O gagawin mo siyang parte ng religion ng Islam at Sunnah. O kaya wajib. Kasi kailangan ng dalil doon. Dahil dito, obligado mo sa isang tao yung isang ibada na yon, dapat kuingian siya ng dalil. Kasi nag-add siya ng isang specific time doon sa general form ng ibada, which is yung dakwa. So kailangan siya hingian ng dalil doon. Nako kapag inobliga kapag Sunnah. Pero paano kapag pinasok lang niya yung 3 days in a way na jaiz lang? Bawal ba yun? Example, naglagay tayo ng anong rules ng pagmadrasa? Fardu ain, ng pag-aaral. Pero naglagay tayo ng specific ng 8 to 10. Na yung fardu ain natin, yung madrasa, pero yung 8 to 10 natin, inobliga ba natin yung sa pagitan ng dalil ng 8 to 10 na wajib, na sunnah? Hindi, pinasok lang natin sa mimbabil jaizat, bawal ng mubahat. Pero yung mubahat na yung ginawa natin siyang wasila. Ginawa natin siyang wasila patungo sa fardu ain. Pinagkaiba nun dito sa may dakwa ng 3 days, ang ginawa nilang wajib yon. Hindi ka pwede sumama kapag hindi lang sa 3 days. Dapat nag-add sila ng text dito sa general form ng ibada. So, ganun yun. Kadhalika fi zaman. Ganon din sa ibada sa zaman. Halimbawa, ang ginawa ng ibada, kung ano lang sinabi ng Allah Ta'ala ng ibada sa specific time, halimbawa sa Ramadan, ng Ramadan ay 30 days hanggang doon lang. Ang Eid, example, tawqifiyatun ala nas, yung Eid al-Adha at Eid al-Fitr. Kapag nag-add ka ng celebration maliban sa dalawa, nag-add ka ng ibada sa panahon na hindi dalila alay, walang dalil doon. Kaya nga dito sinasabi ng Ahlus Sunnah na yung bid'a ng Maulidun Nabi. Kasi bakit? Inad nila yon sa form ng ibada. Hindi lang siya sa form ng general na ibada. Specific na ibada, pinasok pa nila in general form. Tapos sinuportahan nila ng dalil ng wala naman adillatun sariha ng lantaran ng mga dalil. Summa idha qila lana, paano kapag sinabi sa atin, nag-celebrate kayo ng graduation, ng recognition, nag-celebrate kayo, tapos ipinagabawan ninyo yung celebration ng Maulidun Nabi. Separation statement dito. Kasi bakit? Dahil sa graduation, ng celebration ng graduation, recognition, ng kahit ano pa siya, innaha umuro dunyawi. Ito ay dunya matters, na hindi mo siya pinapasok sa religion at yun lang papasok sa tinatawag na mubahat. Mubah. At hindi mo siya kino-consider ng part siya ng mga wajib at saka part siya ng mga sunnah. Unlike sa Maulidun Nabi, anong ginawa nila? Ginawa nila siya part ng mga sunnah or wajib. At sinuportahan sa pagitan ng dalil ng wala mga talagang adilla ng mga dalil. So yun yung reason kung bakit sinawag natin bid'a siya, ibig sabihin innovation sa religion, kasi in-establish mo yung isang ibada ng wala naman talaga siyang foundation na lantaran ng dalil. Kaya nga sinasabi natin, asal fi sifatil ibada at tawqif. Yung unang pamantayan sa description ng ibada ay dapat na ayon sa divine revelation. At ang unang pamantayan sa ibada in terms of time sa panahon ay dapat na ayon sa revelation. Kung ano lang dapat sinabi ng Sharia na gawin nating ibada sa panahon na yun lang ang gagawin natin. Yung istimal lang dunyawiya, paggamit ng dunyawiya, fi umuri dunya sa dunya yon. At walang kinalaman sa relihiyon yon. Kasi mimbawil dyan mubahat. Nasa pumasok siya sa rules ng mubah. Pero yung magpasok ka, i-establish mo yung rules ng isang ibada nang wala kang dalil at sa imo sunnah to, ito wajib to, yun ang tinatawag na bid'ah. Kaya nga sabi ng hadith ng Rasulullah sallam, man ahdatha fi amrina.
sino man nag-innovate sa aming religion, sino man nag-add sa aming religion, fi amrina, fi hadad din, sa religion namin, malaysa, na hindi naman kabilang sa religion, fahuwarad. Ito ay hindi katanggap-tanggap. So, kung bibigyan mo ng tafsil yung hadith na yon, sino man nag-add sa general form ng ibada in terms of time, in terms of description, in terms of quantity, in terms of place, sa ibada, nang wala kang dalil, hindi yung tatanggapin sa'yo. Pinanggit sa hadith ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha, ma laysa fi, sino man nag-innovate, sino man nag-create, sino man nag-add ng isang uri ng ibada sa kanyang itlak in general form man ito specific form ng ibada, na nag-add ka dito ng in terms of time, na specify ka in terms of description, place, at saka ng quantity, at saka ng syarti wa sababi, ng conditional, nag-add ka ng condition sa isang ibada. Binanggit natin na lahat ng ibada, annal asla fil ibada as-sihha illa bid-dalil. Tama? Anna sihhat al-ibada, yung isang ibada, hindi siya magiging correct, magiging valid, maliban sa dalawa. Yung mamit dapat niya yung lahat ng condition, at wala dapat siyang nullification, yung mga mawani. Hindi ka rin pwede mag-add ng condition sa isang ibada. At hindi ka rin pwede mag-add ng nullification ng mawani sa ibada. Maliban ay dapat meron kang dalil. Halintulad ng mga syurut ng sala, hindi ka pwede mag-add doon. Nakuha ninyo kasi lahat yun ay may mga dalil na nanggaling sa syariah ng Allah Ta'ala. So yun ang annal asra fil ibadat al-itlaq illa bidalil.